So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. I have long time no see at ngayon tayo makakapag-upload ulit, no? Pasensya na po sa ating mga subscribers dyan, no? So, dahil malapit na po ang April 25, ayun po yung deadline ng ating first quarter filing ng 2551Q. Ayan, i-tutorial ko po uli kayo dahil wala pa tayong upload, ano? Ayan, sundan nyo lang po kung paano po tayo magpa-file ng ating 2551Q para sa mga naka 3% and percentage tax type, ano? Mga non-VAT po ito, yung may 2551Q. And then 2550Q naman po para sa mga VAT tax type. So, guys, eto, ituturo ko na sa inyo. Please watch this video. Ayan. So guys, dapat may nakasave na kayo na EBIR forms, no. Mada-download 'yan sa website ng BIR, guys. Doon nyo lang ida-download nyo lang 'yan. So, bago ang lahat, ayan, unahin natin, no, dahil nag-save info na tayo dito, no. I-type lang natin yung ating TIN ID, TIN number. Yan. At papasok na uli yung ating mga info dyan, no? Sa mga hindi pa nakakagawa nito, no, guys, no? Fill up nyo lang yan, and then, kada filing nyo, isa-select nyo lang itong nandito, no? Para naka-save yan siya. Yan. Save lang siya para every time na magpa-file po kayo is save na. Hindi na kayo mag-uulit na pag-typing nyo, no, guys, no? So, select natin. Yung ating ipa-file ngayon is 2511Q. Ayan, 2511Q. Dito po tayo sa version 2018, no? Click lang po natin yan. So, andito yung mga record ng ating mga filing ng 2024, guys. O, diba? So, fill up lang natin yan. And then, papasok tayo ngayon sa system ni BIR. Ayan. Make sure lang po, hindi po tayo pwede mag-file sa cellphone, ha, guys, ha? So, ayan guys, no? So, dito sa number 1, i-select natin yung fiscal, no? Tapos set natin sa April para mas, natin yung time ng ating pag-file, no? And then, click mo sa number 3, yung first quarter. Amended return, no po yan palagi, no? Wala naman tayong attachments dito. Since nakapag-fill up na po tayo sa unahan, ay automatic na po yung mapipill upan yung mga details na iba dito, no? So, dito na tayo, punta na tayo sa ating... So, guys, dito sa 2551Q, yung total sales mo ito, ha? Yung total sales na iyong benta, ganon. Yan. So, next tayo. Lalabas naman dyan kung na-fill upan. So, dito po sa number 1, click lang natin yung PT010, no? Ito po yung percentage tax na 3%. Yan, makikita dito, no? Dito po ilalagay yung inyong mga sales, no? Meron kayong sales na 50,000. Automatic, lalabas yung tax due na kailangan yung bayaran. Kado tayo mag-file, meron o wala, kailangan po natin mag-file ng ating sales. O, diba? So, i-validate lang po natin, guys, no? Makikita yan. Kung meron tayong hindi na fill upan, may lalabas na number na kailangan mong i-attach. So, kung wala naman, okay mo lang yan. Save mo lang yan siya, mga B. Okay? Since na-save na, siguraduhin naka-print tayo, mga Mi. Ipiprint natin ito para meron tayong copy. Para kahit nasubmit na natin, meron tayong copy or history, no? Meron tayong copy or history ng ating filing, no? Kasi idudugtong natin yan naman kapag nag-second quarter na tayo, no? So, ganun lang. Mag-i-start palagi sa first quarter and then sa second quarter ay idudugtong naman natin yon. So, kailangan natin ng copy nun, no? Since meron naman tayo sa books, pero kailangan tally, no? Para hindi ka malito, kailangan mo rin talagang i-print yon, yung pag-file mo na rin, no? Submit na lang natin ito, guys, na make sure lang na may internet tayo, and then, okay lang tayo dyan, mga Mi. Yung email na ginamit nyo, doon po papasok ang confirmation ng inyong pag-file. Ayan, successful na tayo, guys. So, antayin na natin sa email natin na pumasok. So, yung email na papasok rin po sa inyo ay siguraduhin nyo rin pong ipiprint nyo para meron po kayong copy talaga, hard copy ng inyong mga filing
just in case na kailanganin nyo. So, minsan kakailanganin talaga natin yon. Para, dahil tayo, minsan may pagkabura tayo baga. Hindi natin alam ano ba yung pinail ko dati, ano mang ano. So, magandang reference iyon para sa mga susunod na pag-file natin sa ating business. Ayan. So, guys, thank you for watching. Bye!